Good day sa inyo, netizens! Welcome back sa aking channel. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe or follow this page. Alam nyo na, kapag ganitong setup, meron na naman tayo most requested na comparison video. At ngayong araw nga, pagtatambalin natin ay ang magkapatid. Parehas gawang Honda, bagong-bago sa merkado. Ang Honda Click 160 versus Honda Airblade 160. Alin nga ba sa dalawa ang mas sulit bilhin at mas swak sa inyong lifestyle? Tignan natin ngayong araw sa vlog na ito. Let's go! Pagdating sa engine, parehas naman silang single overhead cam. 4 valves na parehas compared sa mga 150cc version nila. May ESP Plus or Enhanced Smart Power Plus, PGM-FI, kaya matipid sa gasolina, single cylinder, and of course, parehas silang may 157cc na displacement. Pero bahagyang magkaiba ang calibration nila when it comes to maximum torque and maximum power kasi ang Honda Click 160 ay merong maximum power na 11.3 kilowatts at 8,500 RPM, habang si Airblade 160 naman ay 11.2 kilowatts at 8,000 RPM. Pagdating sa maximum torque, si Honda Click 160 ay merong 13.8 Nm at 7,000 RPM. Habang si Airblade 160 naman ay 14.6 Nm at 6,500 RPM. Halos hindi rin nagkakalayo yung kanilang maximum torque and maximum power. Slightly may advantage si Airblade sa maximum torque, and pagdating naman sa duluhan, may advantage naman itong si Honda Click 160. Magkakatalo na lang siguro sila talaga pagdating sa power ratio, which is si Honda Click 160 ay merong 116 kilograms na bigat at mas magaan naman ng 3 kilograms si Airblade 160 dahil 113 kilograms lang ang kanyang weight. And which also results for more fuel efficiency. Hindi rin naman halos nagkakalayo dahil si Click 160 based on our usage ay merong 47 kilometers per liter na average fuel consumption, habang 47.5 kilometers per liter naman ang average fuel consumption na nakuha natin kay Airblade 160. So halos 0.5 difference. Depende pa rin or magkakatalo na lang sa throttle hobby ninyo as a driver kung walwalero ba kayo or tipid mode lang, chill ride lang, takbong pogi. Mas matipid of course yun sa gasolina. Sa seat height naman halos magkaparehas lang sila, pero mas mataas ng bahagya si Honda Click 160 dahil 778mm ang kanyang seat height, habang mas mababa naman ng 3mm dahil 775mm lang ang taas ng kay Airblade 160. So sa mga shorter riders, may slight advantage or mas lapat ang paa natin pagdating kay Airblade. But that's just a 3mm difference. So maaari sa iba, hindi na nila masyado mapansin ito. Pero just in case lang na gusto nyo ng something na lowered, go for the Airblade 160. Or kung medyo mas matangkad naman kayo, go for the Click 160 naman. Sa mga gulong, netizens, ang front tire ni Click 160 ay 100 by 80 by 14, habang si Airblade 160 naman sa front ay merong 90 by 80 by 14. Parehas tubeless yung mga tires nila. Sa likuran, ang kay Click 160 ay wow! Airblade naman sa likuran ay 100 by 80 by 14. So slightly may konting kalaparan at katapaan ang mga gulong ni Honda Click 160 compared kay Airblade. Based on their dimension, ay yun talaga yung tamang timpla ng gulong for the both scooters. So depende lang sa driver kung ano yung preferred ninyo. Pero so far, mas preferred ko yung handling ng kay Airblade 160. Pero so far, cornering and banking, mas feel ko itong si Honda Click 160. Pero on straights, highways, gustong-gusto ko naman itong si Airblade 160. Magkakatalo na lang talaga sa handling pagdating sa suspension. Sa unahan, parehas naman silang naka-telescopic fork, pero the big difference ay matatagpuan natin sa likurang bahagi, which is kay Honda Click 160 ay naka-unit swing lang, at so mas maganda pa rin ang feedback ng kay Airblade 160 dahil naka-swing arm at dual shocks na po ang suspension niya. Based on my personal experience pagdating sa driving, sa mga feedback, sa mga kalsada ng Pilipinas, mas maganda pa rin ang suspension ng naka-dual shock. So that gives a point to Airblade 160 dahil mas komportable ang inyong riding experience sa kanya. Pero yung iba naman, prefer nila yung single shock, so go for the Click 160 if that's the point. Ngayon, pagdating naman sa fuel tank capacity, ang Airblade 160 ay meron lang 4.8 liters na fuel tank capacity, kasi kay Click 160 ay meron siyang 5.5 liters na fuel tank capacity. So pagdating sa pagpapagas, lalo na kung umakyat tayo ng mga bundok, pagdating sa mga long ride, mas malayo ang mararating mo bago ka magpagas ulit dito kay Honda Click 160. Ang advantage lang din, or maybe some advantage or
or disadvantage, depende sa inyong preference, ay Airblade 160 kapag magpapagasolina ka, hindi mo na kailangan tumayo kasi nasa unahan lang yung kanyang gas tank. On the other hand, kay Click 160 naman, nandun sa underseat storage yung kanyang fuel tank capacity. Pero, ang naibibigay naman nun ay meron siyang space sa unahan para sa step-through na footboard. So, meron pa tayong tinatawag na gulay board. Kung sakaling mamimili tayo, pwede nating isabit doon dahil may integrated hook na rin siya. Pwede nating isabit doon yung ating mga ipinamili. Good din to para sa mga delivery rider or kung gagamitin mo siya pang commute. Tignan naman natin yung kanilang ground clearance. Ang kay Click 160 ay merong ground clearance na 138 mm. Above average na siya pero mas mataas pa rin yung kay Airblade 160 dahil meron itong ground clearance na 142 mm. Pagdating sa mga side sa hubs ng Pinas, dahil alam naman natin na meron ditong mga higanting hubs, mas preferred ko yung kay Airblade 160. Pero pagdating naman sa center of gravity, mas lapat sa lupa itong si Click 160. Depende na din sa inyo kung gusto niyo yung lowered or mas mataas sa ground clearance. Comment nyo sa ibaba kung alin yung mas trip ninyo. Pagdating naman sa seat storage, si Click 160 ay merong 18 liters sa seat storage, kaparehas pa rin ng mga previous version na kung saan pwede ka maglagay ng maliit na half face helmet or even full face siguro yung mga free na full face sa mga kasa. Pero pagdating sa mga regular size na standard helmets, hindi siya nagkasya dun kay Click 160. On the other hand, kay Airblade 160 naman, mas malaki yung kanyang seat storage dahil ito ay 23.2 liters. Kasya din dito yung ilang half face helmet. Siyempre, depende na lang sa size din sa shell. At alam ko may ilan din nagkasya dito na full face helmet, yung mga small size lang. Pero for me, ang solution dyan, magpalagay na lang kayo ng alloy top box. Pwede kayo magpalagay ng mga top box kagaya nito. Meron tayo ditong Motaro top box, 45 liters. Dito, pwede nyo na talaga ilagay yung mga full face helmet niyo kahit extra large pa yan or kahit anong shell pa yan. Ayan o, meron siyang leather sa loob, may organizer na din, may dalawang susi, pure alloy, tapos may security pa siya dito. Pwede mo siyang i-lock na ganyan. Yan. Yan siya. Premium na to, Netizenz. As may mga reflectors din siya dito, so kitang-kita na siya. So, ay sa highly recommend, pakabit na lang kayo ng mga ganitong top box. Available din nga pala to sa Nedishop. Search na lang sa Shopee, Nedishop for only 5,700 pesos. Lalagay ko na lang yung link dyan sa ibaba. And pwede nyo rin kami i-visit sa aming physical store. Search nyo lang sa Google Maps or Waze, Nedishop. Pre-install na yan sa amin. Sa mga key features naman nila, parehas naman silang naka full LED na mga ilaw. Harap at likod, full LED na. Pero I think yung turn signals ni Airblade 160 is still bulb type. Pero kay Click, talagang LED na. Lahat-lahat. Pati mga plate lights, turn signals, everything is LED. And naka-split LED na rin siya, so hindi nakakasilaw ang mga motor na ito kapag nakasalubong natin sa kalsada. Parehas na rin silang merong USB charger. Ang pinagkaiba lang kay Click 160 ay mas convenient for me because nandun siya sa front pocket at may cover siya. So, kapag ka magcha-charge ka, pwedeng iwanan mo na doon yung inyong smartphone. At kasyang-kasya doon ang aking iPhone 13 Pro Max 1TB fully paid. So, plus point siya for me. On the other hand, may charger din naman si Airblade 160. Yun nga lang, nasa underseat storage. Ang disadvantage doon siguro is nag-iinit kasi yung ating seat storage over the time dahil na andun syempre yung placement ng ating makina. Pero ang maganda sa kanya, meron siyang built-in na organizer. So, pwedeng naandun lang sa bandang likurang bahagi yung inyong smartphone para hindi siya maapektuhan or mag-overheating. Pagdating naman sa kanilang forma, ang kay Airblade 160 ay halos parehas pa rin ng mga naunang version. Kulay lang yung nagbago, pero itong mga kulay na to, it also gives the premium look sa motor. Kung dati, elegante na tignan ng Airblade 160, ngayon mas pina-elegante pa dahil sa kanyang mga available colors. Plus, meron din siyang mga small details like 3D emblem. So, premium looking talaga ang isang to. On the other hand, completely different look naman itong si Click 160 dahil nagkaroon siya ng V-shape looking headlight, tapos nagkaroon ng parang separation yung kanyang headlight. Napakaganda rin netong tignan sa gabi. Napakaganda rin netong tignan dahil bago sa mata ang design na to. So, pagdating sa uniqueness at bago sa kalsada, siguradong konti pa lang ang makikita mo na naka-Click 160. Ang mga kulay na available kay Airblade ay meron tayong matte dim gray metallic na merong gold emblem. Meron din tayong pearl dark ash blue na meron namang silver na emblem. At meron din tayong candy luster red na also merong silver na emblem. Habang mga kulay naman na available kay Click 160 ay matte solar red metallic, yung ating unang ni-review. Tapos yung personal own naman natin ay meron tayong matte gunpowder black metallic. And yung isa sa unique na kulay for me is yung matte pearl crater white. Though napaka head turner ng kulay na to, nagbago lang yung isip ko kasi nga dahil sa pagkamat niya, somehow medyo kahit alikabok kitang-kita. Ikaw, Netizenz, anong favorite color mo sa mga
mga motor na to? Comment nyo nga sa ibaba. Parehas na rin palang keyless ang mga motor na ito. So that's very convenient dahil sabay na sa mga modernisasyon ng paglabas sa mga makabagong motor nowadays. That's good job sa mga Honda units natin. Always keyless na kahit yung CBS version. Speaking of CBS version, nagkatalo din sa braking system ang dalawang motor na to. Sa unahan, parehas silang naka-disc brake at sa likuran, parehas naman silang naka-drum brake. Ang pinagkaiba lang, si Honda Click 160 ay meron tinatawag na CBS or Combined Brake System. Kapag piniga mo yung kaliwang brake lever, may sasamang konting kanan. Yung kaliwa ang mag-i-engage dun is yung likurang bahagi. So that's 70% rear and then 30% sa front. So good to para sa mga beginners. Pero wala pa rin tatalo sa ABS or merong anti-lock braking system. Dahil ito yung magliligtas sa atin sa mga sudden brakes. At ang meron nito ay si Airblade 160. Do single channel ABS lang to, yung nasa unahan. ABS is still ABS. Kung dumating sana sa Pilipinas yung ABS version ng Click 160, sigurado panalo ito dahil naka-disc brake yun sa likuran. Habang si Airblade naman ay naka-drum brake pa rin sa likuran. Pero ABS is still the winner for me pagdating sa braking system dahil hindi biro ang tuli ng dalawang motor na to. So if you need na pumreno sa mga sudden incidences, mas safe pa rin na naka-ABS ang motor. So that's a plus point naman kay Airblade 160. So ano nga ba yung aking verdict sa comparison video na ito? Pagdating sa convenience ng gulay board at may pocket sa unahang bahagi, go ako kay Click 160. Ngayon, yung iba naman, mas gusto yung merong tank sa unahan para hindi na sila tatayo, go naman kayo kay Airblade 160. Mas maporma, syempre di hamak ang isang yon. Sa suspension naman, go ako kay Airblade 160 dahil naka-dual shocks ito, habang naka-single shock lang itong si Click 160. Pagdating sa feedback sa mga bumpy roads ng Pilipinas, mas magugustuhan nyo talaga yung suspension ni Airblade 160. So overall, alam nyo naman siguro kung ano yung napili natin dahil personally, meron tayong binili na Honda Click 160. Bakit? Dahil mas bago ito at pag sinabi kasing Click, napakaganda na na-build na reputation nito sa Pilipinas dahil yung 125cc nito is yung pinakamabentang motor ngayon sa merkado. So maganda na yung na-build na reputation ng pangalan na Click dito sa Pilipinas, kaya dun ako sa bagong itsura na Honda Click 160. Napakaganda niya dahil head turner siya. Pero pagdating sa safety features, sa suspension, go naman ako kay Airblade 160. Sa convenience ng gulay board, pamalengke ko, go for the Click 160. Pagdating naman sa presyo, syempre ito na yung magiging deciding factor ninyo dahil ang presyo ni Honda Click 160 is only 116,900 pesos yung SRP niya. Habang si Airblade 160 naman, dahil ABS na to, mas mahal to ng bahagya with an SRP of 119,900. Still may vary. Kayo netizens, sa comparison video na to ay nakapili kayo sa dalawang motor na ating pinag-usapan. Ano yung napili nyo sa kanila? Comment nyo naman sa ibaba. May iba pa ba kayong mga motor na gustong ipagkumpara sa ating next video? Comment your thoughts below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Ned Riano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye.